God. More. Again, we thank our UCM. And also, murag nadunggan na ako ang CWA mo challenge po daw next time. So, but yeah, kung wala man pod ang ubang UCM, they also no sila pod naghatag pod sa ilahang talento sa pag-awit during our midweek prayer meeting. So sa dili pa nato pagadad-on ang atong mga pag-ampo nga ubang mga pag-ampo nga gusto dad-on sa Ginoo. Ato sang pamalandungon kining tawag para sa pagtubo nato before daw ni siya mahimong ulahi na, no? Ulahi sa tanan. So sa makausa mayang gabi. Mayang gabi. Karong gabi una, no? Ato gihapong hatagan og pagtagad og pamalandong ang ato ang passage sa Luke, labi na kining parable may tungod sa usa ka puno. So atong sugdan kini sa usa ka kasinatian o hulagway sa usa ka kasinatian na kung asa kung ang atong pag-adto daw diri sa simbahan, pag-ampo o pagbasag Biblia, nakita nato na walay nahimong kausaban sa atong mga kinabuhi bisan tuod sa atong mga pagpaningkamot niini baka na ay problema, no? Now, if ingani ang atong mga debate, no, baka makatabang ang maong parable sa pagtan-aw, pagpamalandong niining mga pagbati ato ang nasinati or nabatian karong sa manaha. Labi na sa paglantaw o paglakaw nato niining panahon sa Kwaresma. Sugdan nato sa giingon nga parable ni Jesus sa Luke 13 na kung asa may tuod kini sa unsang klaseng puno daw to? Fig tree. Gipangita nako ang Bisaya version, no? Ingon diri kay igera. Tama bang pagbasa na ako ni? Familiar mo ng igera? Igera. Kahoyng igera. Sa Tagalog, igos ang gigamit. Sa Bisaya, igera. So, pipila sa tua, nakakita na mo igos or igera? Wala pa no kayo. Wala po na ako nabutang diha. Pero katong gipakita na ako last Sunday, mao to siya, no? Ang kwento kay dugay na magud katuig wala siya namunga. So gusto nang tanggalon sa tag-iya sa yuta tungod kay mura siya na ano na frustrated. Kanang lagot na ba? Ngano wala gihapon siya bunga nga pila naman katuig ni siya na adere. So mao nang kung atong tan-awon dire ang iyang giingon nga putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Naman day mga ano bitaw no mga punuan or kanang mga plants na samok na di kanang usik lang. So dili man ko green thumb or gardener but mao ni ang nakita sa tag-iya. Pero may na lang kining maong taga say tawag niya dire. Wala man siya na ano dire hardinero. Hardinero lang atong gamiton. Hatagan pa to nato og chance. Ana siya. In our spiritual life, murag may sama siya sa tuang nadunggan nga parable, no? Sambingay. Kung asa ang igera di ay or igos valuable day na sa biblical times. Kay para sa ilaha kining klaseng punua naghatag sila shades kanang init kayo. By the way, nagsugod na day ato ang ano karong season. Ang say tawag nila aning season sa init kayo. Dry season. So expect na init na kayo. Always ano ha, tawag ana, dala mo mga tubig labi na sa to mga UCM CWA kay nagsugod na daw ang ato ang dry season. So init na kayo na siya, no? Wala na ulan-ulan kayo. So kaning igera, importante po dahil ni sa ilaha tungod kay naghatag ng shade, naghatag nourishment,
even healing property. Pero kung kining klaseng puno dili mag-bear o dili mamunga sa iyahang fruits, no? Nag-usik lang siya og espasyo diha sa yuta or diha sa parasan. And likewise, God has given each of us a purpose. Gustong i-relate, i-compare, or i-link ni Jesus sa atong mga purpose ingon nga mga sumusunod. To grow, to make a difference, to bear spiritual fruit. So, sa akong pagbasa niini, it reminds me of Galatians 5:22-23 nga nag-ingon, the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kining mga bunga, mao ang gusto ni sa atong Ginoo nga makita kada usa kanato. Pero ang pagtubo dili na may tabo nga aksidente lamang. At tungod kay nagsakit ko dito ka mag-bag-o then mutubo. Kanang idaran nako or unsa ba mga accidents nga no mabuhat nato siya. Kinahanglan din ni og tinuod nga intention. Ato ang buhaton jud. Effort. And most of all, grasya po sa Ginoo. Now, ang maong tag-iya sa parasan, gusto jud niya putlon dayon. Pero maayo na lang kaning hardinero, nagingon one more time, chance. Kay kani nag-represent pod sa kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-desire siya, naihatag kanato ang maong chance para kita mutubo. And right now, we are in the season of Lent. Kung asa, this is gitawag nato one more chance, one more year. It is a time for us to let God work in our hearts, to reflect on our lives, and to make changes while we still here and have the chance. Napatay chance. Dumduma lang, God is patient, pero ang time is not unlimited. Again, God is patient, but time is not unlimited. We cannot keep delaying. Labi na ang atong repentance, ang atong pagbag-o, o ang lalom nga commitment nato diha sa atong Ginoo. Maybe, pipila sa tua, nakabati na nga ang tawag sa Ginoo, kinahanglan na kung maghatag og more time in prayer and scripture, forgive someone na naghatag ka nato o kasamok, kalagot, o uban pa, pag-serve sa ministry or mag-reach out sa mga nanginahanglan, and let go sa mga distractions and focus na lang ta diha sa atong pagtuo. Do not delay. Now is the time. So ang hardinero, wala lang ni give up sa maong iyang pagbati nga makahatag pa og bunga ang igera. Ang iyang gibuhat, instead maghulat, nagbuhat pud siya og iyang lihok nga iyang gikalot pa ang palibot niini og gidugangan pa og say tawag fertilizer, no? It gi-fertilize pa niya. This means God is not just waiting for us to grow. Manang usahay natay sinati nga mga sitwasyon nga binato kanang wala na ipaki ang Ginoo pero gibuhat to niya para kita matultulan balik or makita niya nga naglihok ta. No, dili siya ganahan nga mapalayo pa ta noon. Pero choices pud nato na if nakita nato ang lihok o buhat sa Dios, then buhaton nato ang tanan para mabalik sa iya or mupalayo ta sa iyaha. Pero ang gusto lang ipasabot diri that God is actively working in our lives. Manang usahay makasinatian itugot sa Ginoo para kita mabag-o o mauyog or mahuy. Nagunsa naman kadiha. Ay ana.
So gusto jud niya matabangan ta sa pag-bear fruit. Pero kung dili nato i-absorb kana siya, dili jud ta mamunga. So atong hunaw-hunaon kini, ang fertilizer is already there, ang yuta has been prepared, but the tree o ang puno must absorb the nutrients to grow. No, kung dili jud siya mo grow, then sala na to sa maong kahoy o puno, no? Sala na to sa punuan. So in the same way, God is constantly providing what we need. And naana na diha sa atong palibot. But we have to be willing to respond. So willing dapat ta mo respond. Mubasa sa iyang pulong, mubati sa iyang espiritu, muadto sa simbahan, o musinati sa paghulma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So the question is, are we allowing God to shape us or are we resisting His work? Karong gabi una sa magdalata sa atong pag-ampo o ako mag-lead sa inyo sa pag-ampo. Ako po nag-aawhag kaninyo sa pagpamalandong niining mga pangutana. Una, am I bearing fruit in my faith? Kaduha, am I using time or the time God has given me wisely? Ginagamit ba nako sa husto o sa sakto ang panahon na gihatag sa Ginoo kanako? And am I allowing God to work in my life or am I resisting God's transformation? Ginatugot ba nako siya maglihok diya sa akong kinabuhi or resist nako ang ginahimo niyang transformation sa akong kinabuhi? Again, God is patient, but the time to grow is now, karon. Ay na paabutang dito na ta na dili na ta dili na ta makalihok, dili na ta makastorya, murag maglisod na ta. Lent is not just a season of waiting. Mao ni ang panahon para sa maong paglihok, of drawing closer to God, of bearing fruit before it's too late. Unta, ato ning gamiton ang oportunidad para sa pagrepent, sa pagresponde, o sa pagtugot sa Ginoo sa paghulma kanato ngadto sa katawhan nga muhulagway ug magpasinati sa iyang gugma sa kalibutan. Dadon na nato karon ang atong mga pag-ampo, lakip ang pagpamalandong niining iyang tawag sa ato sa pagtubo bago kini maulahi pa sa atong mga kinabuhi. Let us now